Alam, alam niyo po ba, dapat magtulungan kayo sa magulang ninyo. Sa gastusin ng magulang niyo na matanda na, senior na, yung hindi na nakakasaing, dapat magtulungan kayo. Hindi yung iaasa nyo lang sa iba, kahit man lang sa pagkain lang, di ba? Mahiya kayo. Tapos, magpupus pa kayo na kunwari tumutulong kayo sa ibang tao. Diba? Ang masama pa dito, uutos ka sa anak mo, di din, adil pa ispunilya galit. Ang masama pa dito, utusan mo ang anak ko na maghanap ng magkukupra. Tapos, ipapatimbang mo kay Leticia. Tapos, magsisinungaling ka pa na hindi sa'yo sinend ang pera. Alam mo, nagtimbang lang si Jeric doon, binantayan lang ni Jeric ng anak ko. Binantayan lang doon. Tapos, si Leticia mismo ang nag-send sa'yo ng pera. Hindi na yung anak ko. Hindi mag-abot ka man lang kahit piso, pambili para sa ama mo na matanda na. Hindi eh. Hiningian pa nga kita noon kasi alam ko magtitimbang ka. Nagpunta pa nga doon yung mga nagkupra sa kuprahan mo. Nagpunta pa doon sa bahay. Nag-advance pa sa akin. Ang bayad nila pag makabinta na. Pag nabinta na. Siyempre, pinautang ko kasi mayroon naman ako kaunti. Pinautang ko sila. Tapos, ikaw, nagbigay ka ba kinatatay ng kahit man lang piso? O di kaya di ba, anong laman ng utak mo? Sisiraan mo pa si Jeric na hindi binigay? Hello, ikaw pa. Kung hindi ka umuwi kaya doon pag hindi sa'yo ibigay ang pera. Hoy, kilala ko ang budhi mo. Isa kang mandurugas. At saka kilala ko doon sa atin na mandurugas ka. Huwag ako ha. At saka isa pa, ngayon, ang tatay natin, matanda na, di ba? Hindi na nakakasaing. Hindi na nakakalaba. Mabuti nga wala siyang maintenance eh. Kailangan lang ng vitamin, gatas, pagkain niya, yun lang, kailangan nakasaing na. Yun lang ang kailangan, di ba? Pero may inaabot ka ba? Hinihingian kita. Oh, tumulong kayo, sabi ko. Di ba? Nag-message pa ako sa'yo na kailangan ni tatay ng gamot, ng vitamin, hindi gamot vitamin, at saka gatas, adult plus, yun lang ang kailangan ni tatay. Nagbigay ka ba? Ang sagot mo sa akin wala kang pera. Pero, namamasyal. Diba? Tapos isa pa, nung nagkasakit si tatay, may tumulong ka ba? Na magbigay ng pera para dalhin si tatay, pa-check up man lang? Tumulong ka ba nun? Hindi, diba? Nag-message ka pa nga sa akin na, ay salamat Inday, gibabay sa man daw ng batasan. Sa messenger, ganun yung message mo. Pero sa wall ng Facebook mo pati anak ko sisiraan mo. Mahiya ka. At saka pagbabawalan ko yung anak ko na makipag-communication pa sa'yo kasi baka hindi kita matansya eh. Tandaan mo yan. Noon pa may kasalanan ka sa akin na kinimkim ko yun. Dahil anong magagawa ko kung hindi mo ako bayaran ng inutang mo sa akin. Pero sa awa ng Diyos, after 20 years, at saka mo ako binayaran ng kulang pa nga, 30K, hindi pa nga ako nagseryoso noon nung hiningi mo yung number ko at saka address ko. Hindi pa nga ako nagseryoso eh. Pero sinend ko lang sa'yo after 3 days pa nga. At saka ako nagbigay ng number ko at saka yung address ko dito. Tapos nagulat na lang ako. Mayroon nag-message sa akin na Palawan. Wala pa noon, Gcash. 2019 yun. 2019 ka lang nagbayad sa akin. Magkano binayad mo? 30. Pero okay na yun. Kasi at least, nawala na yung tinik dito sa aking, wala na rin, nabawasan na rin yung stress ko sa'yo. Kasi alam mo, ang utang, dapat bayaran. Lalong-lalo kung malaki ang utang. Alam mo yung utang mo, kung 5,000 lang yun, okay lang yun. Pabayaan ko na yun. Pero magkano?
Di ba nagsinungaling ka pa sa akin nung nangutang ka na umiiyak-iyak ka pa. Sabi mo, muntik pa kami masunog. Nasunog yung kapitbahay namin. May binibenta doon sa harapan na bakery. Kulang pa ang pera ko. Di ako naman, di ba, si Uto-Uto. At saka isa pa, kapatid kita. Wala nang kasulatan kasi naawa ko sa'yo eh. Wala nang kasulatan, wala nang pirmahan. Ibigay ko na lang yung 40K. Ibigay ko na lang sa'yo. Alam mo na, na-withdraw ko lahat yung pera ko sa ano. Pati yung sasahurin ko, nag-advance pa ako ng 2 months. Nag-advance pa ako para lang makumplito yung 40 plus. Tapos, pag umalis ako sa trabaho ko, gabi, alas 9, dumating ako ng Manila, alas 3 ng madaling araw. Kailangan ko rin bumalik sa trabaho ko kasi magtatrabaho ako ulit. Kasi hindi ako pinayagan na mag-overnight dyan or kinabukasan na ako uwi. Biyahe ako ulit dito, magkanong pamasahe. Tapos, ilan oras ang biyahe? 8 oras pa noon. Wala pang Tiplex noon. Wala pang Tiplex. Ngayon may Tiplex na 5 hours na lang pero private car pa yun. Na 5 hours na biyahe patungo dyan sa Maynila. Biro mo noon, ang biyahe papunta dyan noon, 8 oras bus. 8 oras yun. Alam mo ba na ang ginawa ko noon pagbalik ko dito, kape. Mamaya-maya pag inaantok na ako sa trabaho, nagkakape ako. Para lang, tinitiis ko yan hanggang gabi. Sa gabi na lang, sa gabi na lang ako matutulog. Pero nung ginawa mo, alam mo ba, nung sinisingil kita sa usapan natin na kung kailan ka magbabayad, pinost mo pa ako sa Facebook mo na ako ay, saan daw galing yung pera ko? Paano daw ako nagkapira? Aita naman ako. Diba? Yun ang mga post mo. Paano daw ako nagkapira ng ganyan na 40K? Tapos, nag-screenshot ka pa ng baboy na maraming anak, tapos malalaki yung didi, pinus mo pa, tapos linagyan mo ng pangalan ko. Pero alam mo, sa awa ng Diyos, hindi ako nabaliw noon. Ang tumatak lang sa isipan ko, hindi ko ito kapatid, hindi ko ito ate, hindi ko ito kadugo, kasi ganito ang ginawa sa akin. Yun ang tumatak sa akin. Diba? Pero never ako sa'yo alam mo yun. Kasi ako iniisip ko, paano ko maibabalik yung nakaka-stress sa akin, paano yun mababawi ko yung pera ko sa'yo. Kasi wala tayong kasulatan. Kasi nga, kapatid kita, wala ngang kasulatan kasi naawa ako sa'yo. Kapatid kita, ate kita. Diba? Tapos ngayon, ang anak ko ngayon ang isusunod mo. Pagbibintangan mo na hindi sinend sa'yo yung pera, mabuti na lang, mayroon resibo ang GCash, mayroon mga, ano yan? Conversation sa Messenger, mabuti na lang may ganon. Kasi kung tulad noon, nawala, di ba? Usap lang sa telepono. Di ba dati, super tanga pa ako eh. Basta pag sinabi mo, ganito, oo lang ako nung, oo ate, oo. Ngayon kasi may conversation na. Alam na natin mag-screenshot, alam na natin lahat. Lalo na ngayon, never na ako nagpapautang, di ba? Di ba, noon, pumunta ako sa'yo. Inutusan mo ako noon na pumunta kay Charlie, magdala ng pagkain ni Charlie ng lunch. Sinunod ko yun, pumunta ako. Pagdating ko kay Charlie, doon sa trabaho niya, naghatid ng lunch. Yung palang usapan yung uutang sa akin kasi puhunan sa Smart na mga SIM card. Siyempre, hindi ako pumayag. May 40 pa nga kayo na utang, dadagdagan nyo pa. Hello. Mahiya ka. Yung kapal ng mukha mo, wag mo nang pairalin kasi kilala ka na eh. Hindi na yan tatalab. Tingnan mo, kinakarma ka. Kahit anong gawin mo, hindi ka umaasinso. Tandaan mo. Diba? May Diyos. Yun lang. May Diyos. May nakakakita. Pasalamat ako sa Kanya na hindi ako pinapabayaan.